Paano ba tumanggap ng bayad from clients abroad? So, kung isa kang negosyante or isa kang computer store owner and pinoproblema mo rin, meron kang kliyente ngayon and hindi mo alam kung ano yung dapat mong gagamitin para matanggap mo yung bayad nila na secured and mabilis. Kung ngayon lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer store owner for 6 years. And right now mga boss ay nag-share po ako ng mga karanasan ko po and experiences ko sa buhay ko po pag dinegosyo and sometimes sa personal life ko rin. So bago ang lahat mga boss, quick story muna tayo para meron tayong reference. Way back 2014 mga boss ay alam nyo ba na nag-freelance ako dati? So yung trabaho ko dati kahit ano lang, naglalaro lang siya as a search engine optimization specialist. Sometimes tumatanggap din ako ng mga web development projects at dati rin mga boss, tumatanggap din ako ng mga graphic design. So, way back 2014 mga boss, meron akong isang kliyente sa US. Yung pinapatrabaho niya sa akin is graphic design. Kapag meron siyang advertisement sa business niya, pinapagawa niya ako dati ng poster, no? Poster design, simple lang, nilalagay niya yung business name, logo, tapos kung ano yung services nila, or minsan, hiring yung pinapagawa niya, mga ganong klaseng design. So, yung bayad niya sa akin dati mga boss, nagre-range siya nasa $3 to $5 per poster. Ganun po yung trabaho ko dati. Minsan, sa isang linggo, merong 5. So, ang problema ko lang pala dati mga boss ay kung paano ko matanggap yung bayad niya. So, since bago lang ako sa freelancing dati mga boss, wala akong masyadong idea. Nung time na magbabayad na siya mga boss, ay tinanong niya ako kung ano ba yung email address ko na ginagamit ko no, sa PayPal account ko. Kasi daw, doon siya magbabayad. Ang problema doon mga boss, hindi ko yun alam kung ano yung PayPal. So, ang PayPal pala mga boss is a payment method, is a payment gateway wherein you can accept payments or you can pay through debit card, credit card, kahit na nasaan ka man sa mundo, pwede mo yang gamitin as a payment gateway. Pwede natin siyang i-compare sa GCash dito sa Pilipinas. Parang ganun lang siya. So, it's a digital wallet, no, wherein you can pay worldwide. So, yung ginawa ko dati ay gumawa ako ng account, nagsubmit ako ng mga documentation kasi medyo stricto yung PayPal. And ayun mga boss, since then, yun na yung ginagamit ko to accept payments from my clients. So, mas madali siya sa akin, though meron lang siya mga transaction fee. Doon sa topic natin mga boss, kung paano ka tatanggap ng bayad if you have a client from abroad. So, ang dami pong paraan kung paano ka makatanggap ng bayad from abroad. So, ito lang, base lang to sa mga naalala ko. You can accept payments through Western Union. Yan. Payoneer. Yan. Pwede nyo po yung i-search. Ano pa ba? Authorized. Merong Wise, WeChat. WeChat is, yan yung mostly na ginagamit sa China. Yung WeChat is parang GCash lang din dito sa Pilipinas, no? So, yan yung pinakasikat sa kanila. And yung pinaka-common mga boss na pwede kong mai-recommend sa inyo and which is ginagamit din namin is yung telegraphic transfer. Ayan, pwede kang mag-inquire sa bank nyo. If you have a bank manager or account manager sa bangko nyo, magtanong po kayo kung ano yung tinatawag na telegraphic transfer. So, magandang paraan po yan para makatanggap kayo ng payments or magbayad kayo abroad. And the last one mga boss is yung example ko kanina which is PayPal. So, PayPal naman is ano siya, user-friendly din siya, parang GCash lang din. Pero international payments pwede mo yang gamitin. So, mind you lang mga boss ha, meron pong mga transaction fee yan. So,
before kayo mag-transact, dapat alam nyo kung ano yung mga terms dyan. Basahin nyo po yung terms and condition nila. And dapat alam mo yung mga charges para at least alam mo kung magkano yung madideduct sa'yo. And lastly mga boss, no, dapat mag-research din kayo. Before kayo mag-sign up dyan, before kayo gumawa ng account dyan, syempre dapat mga boss, due diligence po natin yan na mag-research talaga. Hindi po lahat ng sinasabi ko dito ay gagana din sa inyo. So, possible na magka-problema kayo or vice versa, 'di ba? So, kaya it's very important na mag-research din tayo. Kaya ko nga pala 'to sinasabi sa inyo mga boss dahil isa sa pinaniniwalaan ko mga boss, no. Dito sa business natin, no, as a computer store owner, isa sa pinaniniwalaan ko mga boss na mas maganda mga boss na flexible tayo in terms of payments. Bakit? Dahil marami po tayong kliyente. Meron tayong mga kliyente na foreigners, meron tayong kliyente na local, 'di ba? So kung hindi available yung GCash sa kanila, hindi available yung bank transfer, meron pa tayong mapapasa sa kanila na ibang paraan. Kasi ang problema dito mga boss, kapag hindi flexible yung business natin to accept payments, especially from clients abroad, possible mga boss that it will end up na hindi matutuloy yung transaction nyo. So which is sayang yun. Sales na yun eh. Sayang yun. Binta na yun. Tapos dahil lang sa hindi ka makatanggap ng bayad if they are a foreign client. So para sa akin hindi po siya dapat rason na hindi siya matutuloy. So dapat hanapan po natin yan ng paraan kasi after all mga boss, importante sa atin na makabenta tayo. 'Di ba? So, I hope na meron kayong nakuha to this topic mga boss, no? And invite pala kita mga boss, meron po tayong grupo na exclusively para sa mga computer store owner. So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. So, antayin ko kayo sa loob. Pwede tayo mag-usap doon about business, about life. Pwede kayong magtanong doon, pwede kayong mag-share. Basta, ang goal lang natin is tulungan lang talaga. So, ayun lang mga boss, no? And always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!